dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtuloy sa kanilang magdiwang tayo sa institusyon. Purihin ang Panginoon. Viva Poong Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Hindi na dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, sa pagdiriwang natin ang kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno, itinatampok natin ang banal niyang pangalan at ang maluwalhati niyang krus. Nagkatawang tao ang anak ng Diyos para sa ating kaligtasan. Sa krus ipinahayag niya ang dakilang awa at pag-ibig ng Ama sa sangkatauhan. Kay Jesus, bubukal ang ating pag-asa at lakas upang pasanin din natin ang ating mga krus ng may pananalig, pagsunod at pag-ibig. Sa pagsisimula ng ating pagdiriwang, mapagpakumbaba nating aminin ang ating mga pagkukulang at kasalanan at hilingin natin sa Panginoon na tayo'y Kanyang kaawaan at patawarin. Poong Jesus Nazareno, Ikaw ang larawan ng Diyos ng pag-ibig. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Poong Jesus Nazareno, Ikaw ay nagtiis ng maraming hirap at kamatayan sa krus para sa aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Poong Jesus Nazareno, Ikaw ang lingkod na lubos na kinalulugdan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Jesucristo, Butong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan na nalulunod
sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Hesu Kristo, ng kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay mapaggindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises, at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon, "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Iyong dinggit ulinigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Dapatwat noong sila'y lilipulin ng Diyos, nagsisi ang karimihan, sa Kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya'y pinupuri ng papuring hindi tapat. Pagkat yaoy pakunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, naghahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat,
sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayon pa man palibhasay, Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya'y may nagagalit, ito kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Palakpakan po natin ngayon ang ating mahal na pong Jesus Nazareno, na ngayon ay ating ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan, ang kapistahan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Alam niyo po mga kapatid, kapag kayo ay tumingin sa ating mahal na pong Jesus Nazareno, siguro marami kayong mga napapansin, di ba? Una siguro ninyong napansin si Jesus na may krus, no? Binuhat niya ang krus. Si Jesus sugatan ng muka. Si Jesus matamlay ang muka, marahil pagod at nabibigatan sa krus. Si Jesus na maraming sugat, lalong-lalo na ang kanyang muka, kung ating mapapansin, may sugat. Pero ang namumukod tangi siguro na inyong description sa ating mahal na pong Jesus Nazareno ay yung krus na kanyang binuhat. Ang lahat pong yan na inyong napansin kapag tayo ay tumitingin sa ating mahal na pong Jesus Nazareno, si Jesus na sugatan, si Jesus na pagod, si Jesus na matamlay ang muka, dahil ulitin ko, pagod, di ba? At nabibigatan sa krus, yan po ay sumasalamin sa buhay natin. Sa buhay natin, may kanya-kanyang krus tayong dinadala. Sa buhay natin, may mga kanyang-kanyang pagod tayo na kinakaharap. Marahil napapagod na tayo sa mga suliranin sa buhay, mga problema sa buhay, mga pinagdaanan natin, mga sama ng loob, etc., etc. Marahil may mga kanya-kanya tayong sugat na ngayon malamang ay hindi pa naghihilom at ongoing pa yung paghihilom ng ating sugat. No? Malalim man yan o hindi man malalim, pero kanya-kanya tayong mga sugat at ang sanhi nito siguro mga problema at mga pinagdaanan natin sa buhay. Mga taong nanakit sa atin, sinaktan tayo, kaya tayo nagkakaroon ng sugat sa ating puso. Marami tayong mga pinag-iisip at higit sa lahat, sa mga problema na yan at maraming pinagkakaabalahan sa buhay, hindi natin namamalayan ang ating katawan, ang ating isip at ating kalooban, napapagod na tayo. Pero kung ating pagmamasdan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno, napagod man siya, marahil malungkot ang kanyang mukha dahil sa pagod, nanamlay ang kanyang mukha dahil sa bigat ng krus na kanyang pinapasan. Ito po yung tandaan natin. Sa kabila ng kanyang karanasan at kanyang mabigat na krus na binuhat, hindi po sumuko ang ating Panginoon. Binuhat niya ang krus hanggang sa Kalbaryo. At itong krus na ito, yan yung ginamit na kung siya ay namatay. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang mahal na pong Jesus Nazareno, ang karanasan ng ating Panginoon, sumasalamin din yan sa ating buhay. Dahil tayo ding mga deboto, kahit anuman ang problema at nararanasan natin, puno tayo ng pag-asa sapagkat alam natin na tutulungan tayo ng ating mahal na pong Jesus Nazareno na bubuhatin ang mga krus natin sa buhay. Amen? At alam naman natin na may mga krus talaga sa buhay na hindi agad masusolusyonan. Tama po ba? May mga krus sa buhay, problema sa buhay, suliranin sa buhay na hindi naman bukas, mamaya may solusyon agad. Wala po tayong magagawa sa mga krus na yan. Ang tangi na lang pong magagawa natin, buhatin ang krus na yan. Tama po ba? Amen? Ulitin ko, tandaan niyo po ito. May mga krus sa buhay, may mga problema sa buhay na wala agad na solusyon, na hindi agad masolusyonan. Pero ang tanging gagawin na lang natin ay bububuhatin natin ito. Dahil alam natin, tutulungan tayo ng ating mahal na pong Jesus Nazareno na buhatin ang mga krus natin sa buhay. Amen?
At yung mga problema na naranasan natin sa buhay, yung mga krus, na iba't ibang krus na naranasan natin sa buhay, atin yang ialay at ihandog sa Diyos. Atin yang ipagdasal sa Diyos. At kapag yan ay ating ihandog sa Diyos at ipagdasal sa Diyos, nahingin ang kanyang tulong, andun pa rin yung problema. Andun pa rin yung krus. Hindi naman nawawala. Pero tandaan nyo ito, naibsan. Diba? No? Nawala, hindi man nawala, pero nabawasan. At marahil naging masaya ka sa pagbuhat ng krus sa iyong buhay. At kapag ihandog natin ito sa Panginoon, nahingin ang kanyang tulong, bubulungan tayo ng Diyos. Huwag mo akong hawakan. Hayaan mo na ikaw ay hawakan ko. Don't touch me, but allow me to touch you. To touch your pain, hayaan mo akong hawakan ang iyong problema. Hayaan mo akong tulungan ng iyong pagdurusa. Hayaan mo akong makilakbay sa iyo sa anumang pagsubok sa buhay. Ganon tayong mga deboto. Hindi tayo sumusuko. Napapagod pero hindi sumusuko. Kasi alam natin na hindi man natin nahawakan ang Panginoon ng mahal na pong Jesus Nazareno. Pero sinasabi niya sa atin, huwag mo akong hawakan. Hayaan mo na hawakan kita. Hayaan mo na hawakan ko ang iyong problema. Hayaan mo na hawakan ko ang iyong mga pagdadalamhati sa buhay. Hayaan mo na hawakan ko kung ano man ang nararamdaman mo ngayon. Isuko natin sa Panginoon kung ano man ang mga krus na pinagdaanan natin sa buhay. Sapagkat, sabi ko nga sa inyo, kung ano man ang pinagdaanan ng ating Panginoong Hesukristo, sumangmahal na pong Jesus Nazareno, yung mga krus na yan, mga sugat na yan, sumasalamin din yan sa buhay natin. Huwag po tayong susuko, manalig po tayo sa Diyos, no? Sapagkat ngayong kapistahan niyang mahal na pong Jesus Nazareno, dadagdagan niya ang iyong pag-asa. Dadagdagan niya ang iyong pananalig. Hayaan mo na hawakan kanya. Hayaan mo na hawakan niya ang iyong problema at kung ano man ang pinagdaanan mo ngayon. Muli po, palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Magsitayo pang lahat. Pagpatuloy po natin ang ating banal na misa sa pagpapahayag ng pananampalataya. Tayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tayo ay tinipon upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sa pagpaparangal natin sa kanyang banal na pangalan at maluwalhating krus. Ding ginawa ng Diyos Ama ang ating mga dasal, alang-alang sa pagmamahal niya sa kanyang bugtong na anak. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Mawaing Panginoon, dinggin mo kami.
Ang iyong anak, si Kristong kataas-taasang pari, ay patuloy na niluluwalhati ka. Italaga mo ang simbahan sa kabanalan at pagsunod upang maging liwanag ng sanlibutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mawaing Panginoon, dinggin mo kami. Ipinagkaloob mo sa amin ang iyong anak na si Jesus, na nagpakumbaba hanggang sa kamatayan sa krus. Gawin kaming maamo at mababa ang loob, upang tunay kaming magmahal at maglingkod sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Mawaing Panginoon, dinggin mo kami. Nilikha mo ang tao sa iyong wangis at larawan. Tulungan kaming kilalanin ang ngalan at larawan ng iyong anak sa aming kapwa upang maghari ang paggalang, katarungan at pagtutulungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mawaing Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng sugat ng iyong pinakamamahal na anak, kami ay ipinaghilom. Makita nawa ng mga may sakit sa banal na krus ang kagalingan, kalakasan at kapanatagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mawaing Panginoon, dinggin mo kami. Sa muling pagkabuhay ng iyong anak, nagtagumpay siya laban sa kasalanan at kamatayan. Ang mga yumao nawa ay patawarin sa kanilang mga kasalanan at magkamit ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mawaing Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, idulog natin ang ating mga kahilingan kasama ang mga taong nagpapadasal sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Mawaing Panginoon, dinggin mo kami. Mawaing Ama, para sa iyong kapurihan at aming kaligtasan, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Nawa ang sambayanang tinamo sa iyo ni Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang dugo ay makabahagi sa kapangyarihan ng kanyang krus at muling pagkabuhay upang sila ay maging katulad niya na isang walang katapusang pag-aalay sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Tanggapin nawa
Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus siyang nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pagsilod po lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagmuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco ang aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintol sa tukso, at adya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalubos sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ng Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa panampari o lay minister. Sumunod po tayo.
Pinagbibigay alam po sa lahat ng schedule ng mga misa ngayong araw na ito at bukas ay mga sumusunod. Nag-umpisa na po ang ating 33 masses kaninang alas 3 ng hapon. Ito po ay hanggang alas 11 ng gabi, oras. Bukas po, January 9, sa ganap na 12 ng hating gabi hanggang alas 11 ng gabi, oras. Ang Misa Mayor ay sa January 9, bukas, sa ganap na 12 ng hating gabi sa Quirino Grandstand. At ito ay pamumunuan ng ating kabunyian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Manila. Makista po tayo sa mga gawaing ito. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, ang pagwiwisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin na magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian. Sapagat ikaw ang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Cellphone,